Yan, sa TIA Portal nag-add ako ng isang CPU. Ang ginamit ko rito ay S7 1214 CPU ng 1200 series. Yan, pagka-add ng CPU, pwede na natin i-configure ang gagamitin natin mga input tsaka output. Ang gagamitin natin dito ay basic lang, no? Start button, stop push button, emergency stop, then motor or yung contactor ng motor. Yan. Start push button I0.0, stop push button I0.1, at ang emergency stop I0.2. At para naman sa output, Q0.0 i-assign ko as motor. Since tapos na tayo sa PLC tags, gagawa naman tayo ng ladder diagram. Open lang natin ang OB1 para makapag-create ng ladder logic. Ayan, nakikita nyo nagda-drag and drop ako ng mga bits para sa ladder logic natin gagawin start and stop. Dito ay i-call lang natin yung mga ginawa nating PLC tags, i-assign natin sa mga bit logic na ginamit natin sa ladder logic nito. Yan, stop, then kinol ko ang start dito. Sa pag-assign, pwede nga palang mag-type kayo, no? Or pwede rin mag-select kayo doon sa drop-down list. Yan. Nakita nyo naman, nandyan yung mga gagamitin. At syempre, kailangan ng latching contact sa start push button para mag-hold yung ating circuit. Sa paggawa nito, drag and drop lang din. Since tapos na tayo sa logic circuit natin, compile ko na siya ngayon. After compilation nga pala, dapat zero error and zero warning tayo. Yan. Since wala tayong physical PLC, gagamit na naman tayo ng simulation. Yan. Nag-call ako ng PLC sim para sa simulation natin. Yan, nag-pop up na yung PLC sim natin sa upper left hand side. Yan, so ang gagawin uli na ang PLC sim natin bago na i-download ang program, i-compile niya uli yan. Yan, gagawin niya yung downloading procedure. I-ask niya na mag-run mode yung or mag-start yung module natin after niyang ma-load yung program. So ayan, ready na. Yan, pwede na tayo mag-online sa PLC natin kahit wala tayong PLC. Kita nyo naman dahil sa PLC sim, para na tayo rin may physical PLC. Yan, online na tayo. Makita nyo may green color na yung mga lines natin. After natin makapag-create ng program, buksan naman natin ang isa pang software which is Factory.io, kung saan natin sa-simulate yung program natin. Dito sa Factory.io, pwede tayo mag-add ng conveyor. Ayan, nakita nyo naman. Siyempre, kailangan din natin ng panel para sa paglalagyan natin ng mga buttons. Then mag-add tayo ng mga push button, yung stop, then start, tsaka emergency stop. Yung motor hindi na natin i-add kasi nasa conveyor na yan.
Yan. After natin matapos yung mga push button, set up na natin configuration ng Factory IO para ma-link natin siya sa ating TIA portal. Ito lang tayo sa File, then Drivers. Then sa upper left corner, merong drop down list dyan. Select lang natin PLC SIM. Then click natin ang configuration. Then select uli natin yung Siemens S7 PLC SIM. Yan. Nakita nyo madaming option pero select natin yung PLC SIM. Then dapat nakaselect yan sa S7 1200 na 1200 series ang gamit natin. Then back lang tayo. Yan. Then click connect. Dapat mag-green yung check. Then mag-assign na tayo ng mga inputs and outputs dun sa mismong PLC nya. Ibabase natin sa nakalagay sa ating TIA portal. Tignan natin yung PLC tag. Yan. Dapat parehas yan. So balik tayo sa Factory IO. So yung start nasa I0.0, yung stop 0.1 at yung merge stop nasa 0.2. Then yung motor. Then back lang tayo. Dito hit natin yung play button sa taas para magamit na natin yung simulation. Yan. Press yung start button. Nakita nyo gumugulong yung roller, no? Try natin yung stop. Yan, nag-stop siya. Para mas visible yung roller, maglalagay ako ng mga pallets. Fast forward ko na lang yung paano maglagay ng mga pallets para hindi na matagal ang video. Yan, nakapaglagay na ako ng maglalagay ng pallet tsaka magtatanggal ng pallet. Press ulit natin start push button. Then play. Yan, nakita nyo naman. Oops, medyo mataas pa yung nagawa natin. Baba natin konti. Lalaglag yung paleta eh. Yan, play ulit natin. So, tingnan naman natin yung program natin kung gumagana nga ba during simulation ng program natin dito sa Factory IO. So, babalikan natin yung ating TIA portal. So, nakita nyo naka-green yung circuit natin. No? Ibig sabihin, energize yung motor natin. So, hit ko yung stop. Yan. So, nawala yung green sa Q0.0. Ibig sabihin, hindi na siya active. Stop na. Start ulit. Then, press ko emergency stop. Yan. Kita nyo naman, nag-stop. So, real time yung simulation natin dun sa ginawa natin program. So, kita nyo naman. So sana meron kayo natutunan for today para sa video na to at hope na interesting ang video ito para sa inyo. So see you in the next video again. Thank you for watching.